Montesilio Company. Hi, Mr. Dailo. Nice to meet you again, sir. Nice to meet you, Mr. Montesilio. Nagkamay ang dalawa. Have a seat, sir. Nagpasalamat ito at umupo. Umupo din si Mike sa swivel chair nito. I'm here again, Mr. Montesilio, trying to convince you again about the investing. I have a new proposal. Mr. Dailo states. Ngumiti si Mike dito. Pumapayag na ako, mag-invest ako sa company niyo, Mike declared. Nagulat si Mr. Louis Dailo sa pahayag ni Mike. Ang totoo, pangatlong beses na nila itong pakikipag-meeting, pero hindi sila nito napagbibigyan. Pero hindi mo pa nakikita ang proposal ko, pumapayag ka na. Hindi makapaniwalang sabi nito. Your daughter came here, and she discussed it already. My daughter? Gulat na tanong nito, ngumiti si Mike. Yeah, Tamara, she's your daughter, right? Tumango-tango ito na hindi pa rin mapaniwala ng narinig. But how? Well, she came to ask me na mag-invest ako sa company niyo without any proposal. Nakakatuwa siya, malakas ang loob. Wala naman daw siyang alam sa business niyo. Ginawa lang niya talaga para sa inyo. Mahabang paliwanag ni Mike. You're lucky, Mr. Dailo, to have a daughter like her. Napag-isip ang matanda. Hindi niya inaasahan ang maririnig mula dito. So okay na, mag-invest ako sa company niyo. Discuss niyo na lang sa akin ang proposal at kung anong benefits na makukuha ng company namin. Salamat, Mr. Montesilio. This is a big help for us. Thank you very much. Walang anuman, sir. For your daughter. Can I ask you a favor, sir? Sure, anything for you. Mabilis sa sagot nito. Can we have a dinner at your house? Ngumiti ang matanda. Of course! It's my pleasure to have a dinner with you. Pwede ho bang kasama ang anak niyo? Ngumiti ito at tumango. Ako na po ang bahala magsabi sa kanya. Nakangiting pahayag ni Mike. Nag-meeting pa ang dalawa bago ito nagpaalam. Sa Miller Company. Good morning, ma'am. Bati ng security guard kay Martina. Ngumiti lang si Martina at tuloy-tuloy na pumunta ng elevator na saktong nakasabay si Rika na nasa labas ng elevator at nag-aantay din. Hi, Martina. Bati ni Rika dito habang nasa tapat ng elevator at inaantay ang pagbukas nito. Hi. Walang kangiting-iting bati din ito. Bumukas ang elevator at pumasok ang dalawa. Good morning, ma'am. Bati ng elevator, lady. Ngumiti si Rika dito. Silang dalawa lang ang nakasakay. Operator presses the number 25 on the panel and the door closed. Katahimikan ang lumukob sa loob ng elevator hanggang sa marating ang 20th floor. Kumusta ang kaibigan mo? Where is she now? Martina broke the silence. Tumingin dito si Rika pero si Martina ay nanatiling nakapako ang mata sa pinto ng elevator. Who? Rika asked. Ibang klase din siya, no? May talent din. No wonder if... Why she got pregnant in her young age. Nangunot ang noon ni Rika. Linawin mo nga sinasabi mo? Medyo irita na ang boses ni Rika. Bumukas ang elevator sa 23rd floor at may pumasok na dalawang lalaki. Nag-give way sila dito at tumayo sa likod nila ang dalawa. At muling sumara ang elevator. Tell your friend to stay away from John. You know me, Rika? Sabay tingin nito kay Rika. Bumukas ang elevator sa 25th floor at lumabas si Martina. Hindi na nakapagsalita pa si Rika na lumabas na lang din. Tumuloy si Martina sa opisina ni John pero saktong lumabas din si John. Hi, babe! Martina greets him cheerfully at akmang halik ito pero agad na umiwas si John. Why? Takang tanong ni Martina. I'm in a hurry, Martina. I'm sorry. Let's talk some other time. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng sekretary niya. Saglit na huminto si John. I'm going to Tagaytay. Sumama ang mukha ni Martina sa narinig. Sir, you can't leave. May meeting po kayo. Reschedule mo na lang. Ngumiti si John sabay alis. John! Natigil sa paglalakad si John nang tawagin siya ng daddy niya. Nakakalabas lang din ang office nito. Lumingon siya dito. Dad, you look great now. Masiglang sabi ni John. We're working in the same company pero ngayon lang tayo nagkita. Napakamot si John sa ulo. At saan ka naman pupunta? Tagaytay again? Ngumiti si John. Ano bang meron sa rest house mo? Why were you spending a lot of your time there? Hi, Tito. Martina, hi. Ami told me na bumalik ka na nga. You both are... No, Dad. Mabilis sa sagot ni John. Hindi pa man tapos ang sasabihin ng daddy niya. Yeah, Tito, hindi pa. Nagpapakipot pa kasi si John eh. But soon, magkakabalikan din kami. Buong kumpiyansang sagot ni Martina at bahagyang tumawa. Dad, I really have to go. No, John, you'll stay.
Kaya hindi ko mabitawan at maibigay ang posisyon ko dahil napaka-irresponsable mo pa rin. Madi ng huling mga salita ng daddy niya. Ouch, Dad, you broke my heart. I've been working hard for our company. Ngayon lang ako nagpapetiks-petiks eh. Humawak pa ito sa dibdib niya. Nailing na lang ang daddy niya sa kanya. Sa bar. Ano, dude? Hindi ka nakapunta sa Tagaytay, no? Kala mo, ha? Pabulong na sabi ni Mark at tumawa na mahina. Mariin niyang nakuskus ang noon niya ng daliri niya. Nasa bar sila ngayon with the same company except Jelay. Inaantay nila ang kaibigan nilang kakauwi lang galing ibang bansa. Hey mga dude! Masiglang batin ng lalaking kakadating lang. Jello? Nagsitayuan sila John, Mark, and Marky at nagbigay ng malihag sa bawat isa. Kumusta? Mark asked. Great, fine. Kayo, kumusta? Masayang sagot nito. Ito, mas lalong gumagwapo. Sagot ni Mark at medyo tumawa pa. Umupo uli sila at sa katabi ni Mark umupo si Jello sa tapat ni Rika. Rika, sambit ni Jello na medyo nagulat na makita si Rika. Jello, God, ikaw nga, kamusta ka? Gulat ding tanong ni Rika. You know him? Mark asked. Yeah, sabi ni Rika. Don't tell me ex mo siya. Silly. He is Tom's former suitor. Kaibigan niyo pala siya? Excited si Rika na malaman na kaibigan din ito nila Mark. How's Tom's? It's been a long time. More than 4 years? Kumusta na siya? Malaki na siguro ang anak niya. Sandali lang. Don't tell me, Jello. Si Tom's ang great love mo na nililigawan mo ng isang taon na nabuntis ng iba? Yun yung dahilan kung bakit ayaw mo pumunta ng Canada. At ang dahilan din kaya ka ng ibang bansa? Mark asked. Tumango si Jello. Oh man, a small world. Napahawak pa si Mark sa ulo niya. Kilala niyo din si Tom's? Tanong ni Jello. Kilalang kilala, Mark replied. Hindi naman makaimik si John, nagulat din ito sa nalaman. Alam kasi nila kung gaano nito minahal ang nililigawan noon at iniyakan pa nito. Pinagtawanan pa nila ito dahil todo iyak talaga ito. Rika, kamusta siya? Sino ba talaga ang napangasawa niya? Wala, Jello, single mom. What? Iniwan siya ng lalaki nakabuntis sa kanya? Galit ang rumistro sa mukha nito. Hindi, hindi niya kilala? Nangunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Ano kasi Jello kasi one night stand. Alang ang sagot ni Rika na hindi mo alam kung dapat niyang sabihin o hindi. What? That's impossible. Hindi siya ganun, Rika. Alam mo yan. Oh, hindi ko alam na mahilig din palang makipag one night stand si Tamara. Makahulugang sabi ni Martina. Hindi siya ganun, Martina. It was an accident. Sagot naman ni Rika na medyo pinataas ang isang kilay. Of course, ipagtatanggol mo siya. Kaibigan mo siya. I'm wild, but I've never been slept with a stranger. Sinalubong din ni Martina ang tingin ni Rika na halos magkaharap din sila. Kung ikukumpara sa'yo si Tams, paniguradong wala ka sa kalingkingan ng pagiging matino niya. Baka nga kahit kuko, hindi ka umabot. Sinamaan ni Rika ng gusto ng tingin si Martina. Hey, chill. May issue ba kayo? Ako wala. Ewan ko dyan sa ex mo dyan. Mukhang kinakain ng insecurity. Excuse me? Totoo naman sinasabi ko, diba? Kadate niya si Mike, tapos sasama siya bigla kay Jan. Martina, stop it. Saway ni Jan dito. Inis na tumayo si Martina at umalis, tsaka muling nagtanong si Jello. Rika, where's Tams? Gusto ko siya makita. I want to talk to her. Marami akong gustong itanong sa kanya. Kung bakit nagawa niya yun sa akin, kung bakit niya ako pinaasa. Isang taon itong halos nang ligaw kay Tamara. Ito lang din ang in-entertain ni Tamara na manliligaw niya. Pero bigla na lang isang araw sinabi ni Tamara na buntis na siya at wala kahit isang paliwanag na binigay basta na lang umalis. Jello, hindi ka naman niya pinaasa talaga. Nasaktan din siya sa nangyari. Aksidente lang ang lahat. Hindi ko maintindihan, Rika. Sasagutin ka na talaga niya nun, but suddenly, nangyari yon. How? Paano hindi niya kilala lalaki? Ay, kalokohan niya. Pumasok ba naman sa maling kwarto ng hotel? Ayun. Nagising may katabi ng lalaki. Sa taranta ng gaga, umalis na hindi man lang tinignan ang mukha ng lalaki. Ang masaklap, after a month, ayun, she'd found out na she's pregnant. Saan niya hanapin ang tatay ng anak niya kung ang nakita lang niya sa lalaki isang anchor tattoo sa likod ng balikat and horseshoe ring? Nagulat ang tatlong lalaki maliban kay Jello na wala namang alam sa nangyari noon kay Jan dahil problemado rin ito kay Tamara noong mga panahon na yon. Nagtinginan ang tatlong lalaki sa isa't isa para namang bumilis ang kabog ng dibdib ni Jan sa narinig.
Yun ang dahilan ni Tamara Jello. Guilty siya sa nangyari. Pagkatapos mo siyang irespeto at magantay ng ganong katagal, mangyayari yun. Hindi daw siya deserving para sa'yo. Lalo na nung nalaman pa niyang buntis siya. Mahabang paliwanag ni Rika. Babe, kailan yun nangyari? I mean, yung kay Tams? Tanong ni Mark na halos paanas. 4 years ago. More than 4 years. Tatandaan mo yung una tayo magkita? Yun. Sa hotel sa Ortigas? Rika explained. Yeah, that was John's birthday. Sabi ni Mark sabay tingin kay John na nakatingin din sa kanya. Oh man, hindi kaya si... Aw! Sinipa ng kaibigan si Mark sa ilalim ng table. What was that? Rika asked. Tumingin si Mark kay Marky na pinaningkitan naman siya ng mata. Wala, sabi ko, hindi kaya ako yung lalaki. Sabi na lang nito sabay ngisi. Naba lang si Rika at inikutan ito ng mata. Napabukan ng hangin si John sabay tayo at tumingin kay Mark. Gets naman ni Mark at tumayo din. Labas lang muna kami, yosi lang, isang stick lang. Paalam nito kay Rika. Tumingin sila kay Mark at nag-sign ng zip your mouth. Tumango naman si Mark. Pumunta sila ng labas ng resto bar. Dude, hindi kaya si Tams yun? Tanong agad ni Marky sa hindi pa rin makapagsalitang si John. Dude, posibleng siya nga yun. Kung siya yun, anak ko si Ham, dude. Napahilamos siya sa muka at napasuklay sa buhok. Buho, sana siya nga yun. Sana siya yun. Napatingala si John at biglang napangiti. Baka ramdam ko siya talaga yun. Iba yung nararamdaman ko kay Ham, kay Tamara. Parang ewan, unang kita ko palang kay Tamara sa coffee shop. May something na ako naramdaman sa kanya at kay Yam. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Tatanungin ko si Tams. Pagkuway sabi niya. Yan ang wag mo munang gagawin. Hindi ka pa naman sigurado eh. Pigil sa kanya ni Marky. Pa-DNA mo muna si Yam para makasigurado ka. Baka mamaya sabihin mo biglang magulat si Tams. Biglang umalis at magtago yun. Matagal ang result nun. Padala mo sa US ang sample. Doon mo ipa-DNA. Maybe a week or 2 weeks, may resulta na. Pupuntahan ko mag-ina ko. Mag-ina mo talaga? Inangkin mo na talaga. Napapailing na sabi ni Marky. Napangiti naman si Jan. Sana si Tams yan. Sana nga anak ko si Yam. Walang mapagsidla ng saya na nararamdaman niya ngayon. Sobrang saya niya na malaman na posibleng si Tamara ang babaeng hinanap-hanap niya noon at si Yam ay posibleng anak niya. Well, good luck dude. Mukhang masaya ka na naman sa nalaman mo. Instant daddy ka. Napangising sabi ni Mark. Papunta si John sa rest house niya. Halos paliparin niya sa sasakyan. Gusto niya na talaga makita mag-ina. Maaga siyang nagising para bumiyahe. Narating niya ang rest house at agad na umibis ng sasakyan. Hindi na nito inayos sa pagkakaparada pa. Tumakbo siya papunta sa loob. Sir Jan, ang aga niyo po. Sabi ng nakasalubong niyang si Nana Marta. Nana Marta, si Tams po. Sa loob, nag-almusal. Mabilis siyang tumakbo papunta sa loob. Agad siyang pumunta ng dining area at napahinto siya bigla nang makita ang dalawa. Sinusubuan ni Tamara si Yam, nakaupo ito sa dulo ng table. Napangiti si Jan habang nakatingin. Napansin siya ni Tamara. Jan, hi. Bati sa kanya ni Tamara. Lumingon din si Yam na nakatalikod sa kanya. Nakaupo sa long side table. Tita Jan! Bumaba agad si Yam sa upuan at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Agad niyang binuhat si Yam at mahigpit na niyakap. Hinalikan niya ang ulo nito ng paulit-ulit at muling hinigpitan ang yakap. Parang natutunaw ang puso niya sa sobrang saya at nagtubig ng bahagya ang mata niya na agad naman niyang sinupil para hindi tuloy ang bumagsak ang luha. Did you miss me, Yam? He asked, umangat ang ulo ni Yam. Opo, I miss you very big. Miss you too very very big. Pinupog niya ito ng halik sa mukha. Napangiti naman si Tamara na nakatingin sa dalawa. Lumapit si Jan sa table, tinitigan niya si Tams ng mabuti. Gustong gusto niya itong yakapin. Ngumiti na lang siya dito at tumingin kay Yam uli. Ako magpapakain sa iyo, Yam. Gusto mo? Opo! Sagot ng bata at umupo din si Jan sa tabi nito. Ako na Tams ang magpapakain. Ang aga mo ata ngayon. Oo, wala naman akong appointment. Yam, gusto mo ba mamasyal tayo? Opo, gusto ko po. Saan mo gustong pumunta? Theme park. Theme park? Masaya nga doon, halika nga. Gusto mo punta tayo sa Disneyland, ha? Nanglaki ang mata ni Yam. Yes, I wanna see Mickey Mouse. Tinaas ni Jan si Yam habang nakatingala siya dito. Tawa naman ito ng tawa. Okay, pupunta tayo ng Disneyland. Hoy Jan, pwede ba? Wag mo akong
Pinapasubo sa anak ko. Anong Disneyland ka dyan? Saway ni Tamara. Ayaw ni Mami Yam. Mommy, I wanna go to Disneyland, please. Dadalhin kita sa Enchanted Kingdom. Doon lang kaya ko. Bumulong si Jan kay Yam. Pagkatapos binaba ito, lumapit si Yam kay Tamara. Mommy, I wanna go to Disneyland, Mommy. Mommy. Nag-iiyak si Yam. Yam, stop it. Napangiti naman si Jan dahil inutusan niya itong iyakan ng mami niya. Lumapit si Jan at umupo ng paskwat sa likod ni Yam. Mami, payag na kasi. Kawawa siya mo. Please, Mami. Please, Mami. Sabay ni Jan at Yam. Napangiti si Tamara sa kakuyitan ng dalawa dahil nagpapi face pa ang dalawa. Hinawakan ni Jan ang kamay ni Tamara na nasa hita nito. Tams, payag ka na? Attend ako ng business conference sa Hong Kong. Sama kayo. Bakit kami? Para hindi ako may nip? Patanong na sabi ni Jan. Tsaka para kay Yam, please Tams, payag ka na, 3 days lang. Libre? Tanong ni Tams at ngumiti si Jan. Libre. Sagot ni Jan, ngumiti si Tams at tumango. Sasama ka, payag ka? Tanong ni Jan na baka sa mukha ang saya. Oo, libre naman eh. Yes! Tumayo si Jan at hinawakan ang mukha ni Tamara at pinatingala habang nakayuko naman siya dito. Thanks, Tams. Let's go, Yam. Payag ni si Mami. Let's go upstairs. Play tayo? Sabay alis nito. Napasunod na lang si Tamara ng tingin dito na medyo napatulala pa sa mga pinagagawa ni Jan. Mukhang enjoy na enjoy si Jan kay Yam, no? Lumapit sa Aiken at umupo kung saan nakaupo si Yam kanina. Ngumiti si Tamara. Oo nga eh. Gustong gusto niyang si Yam at gusto din siya ni Yam. Mukhang hindi lang si Yam ang gusto niya eh. Makahulugang sabi ni Aiken at nakangiti. Anong ibig mong sabihin? Pati ang mami, gusto din nata niya. Umigil ka nga, Aiken. Tams, lalaki din ako. Alam ko kapag may interes ng lalaki sa isang babae. Well, mali ang man instinct mo ngayon. Siya mang gusto niya. Siguro dahil sa edad niya, naiisip na niya magkaroon ng anak. Ikaw, wala ka bang balak bigyan ng daddy si Yam? Eh ikaw, wala ka pa bang balak mag-asawa? Ito ang problema ng maganda at gwapo eh. Sa dami ng gusto mag-apply sa atin, wala tayong mapili. Natawa ng mahina si Tamara. Naisip ko lang, Tamsa, pag 30 years old na ako at wala pa ako asawa, bakit hindi na lang kaya tayo magpakasal? Magkasundo naman tayo. Alam ko din naman na may pagnanasa ka sa akin. Natawa ng malakas si Tamara sa sinabi ni Aiken. Hi, Aiken. Hindi ko type ang 8-pack abs mo. 4 o 6 na packs lang ang gusto ko. Natatawang sabi ni Tamara. Mamaya ay sumeryoso ang mukha niya. Pwede rin, sige. Pagkaway sabi niya at tumingin siya kay Aiken. Tayo na lang magpakasal. Pero pagkasal na tayo at may nagustuhan ka na namang iba, magpanal na lang tayo. Sabi ni Tamara, ngumiti si Aiken at inoffer ang nakakuyom na kamao nito para makipag first bump. Deal. Nakipag first bump si Tamara dito. Deal. Ulit-uli ni Tamara. Magkatuluyan nga kaya sa huli, sina Tamara at Aiken? Kung merong dyan na sisingit,